but he did it anyway because he laid down his life for it. Wala na guys, nagsimula na nagsidatingan ng mga tao. Because he met this Nagsimula na po. problem head on. He will not become a millionaire because of that. Nagsimula na po ang sidatingan. And his family and was close to him. In fact, he may be even be accused to be this enemy of his in the politics, may accuse him, falsely accuse him in the International Criminal Court. Parang ulo ang makita natin mamaya. Ayan, dumating na yata. Nandyan na ang karaban guys, nandyan na. Ang karaban, nandyan na guys. Woo! Ayan. The Bible says, greater love at no one than this, that a man will lay down his life for his friends. Now he's laying down his life for the Filipinos. So the Filipinos will live free, peaceful, with serenity and tranquility in life. Sa kabuuan sa ilalim ng administrasyon, umabot sa halos 10 bilyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakipista. Naglusa, nagiging 300 ano po, Liwasan Bonifacio pong location ng rally po. Saan halos 100,000 ang naarasto, kabilang na ang 1,000 at Dami ang tao guys, dumating. Dumating na. Sa para naman ng Brigaya, higit 5,000 high-value artists ang naarasto, kabilang ang mga foreign national, elected officials, Dumating na. government employees at marami. Women also prioritize the rehabilitation of the abusers. They increase the number of residential treatment and rehabilitation facilities in all regions of the country. Dami ng tao, may gulay. Matatandaan kasabay ng paglunsad ng war on drugs ng Duterte administration ay agad nihandaan ng Pangulong Duterte ang mga drug rehabilitation center sa buong bansa sa pamamagitan ng Executive Order No. 4 bilang pagtugon sa mga nais magbago at muling bumalik ng normal sa lipunan. Magpagawa na ng medwa rehabilitation center. Gusto nila ng pagawaan dito pa po. Tayo lang ang gumagawa nito sa buong mundo. Kung saan, meron tayong tinatawag na Community-Based Drug Rehabilitation Program o tinatawag na CBDRP. In short, mas marami yung nakaabot ng ating pamahalaan na tools at marami yung nababago na ng buhay. For pandemic, lahat ko ng station natin has been coordinating to the different entities to have their own rehab clinic. Meron po tayong rehabilitation clinic na really ginagit ko magpapagpuan, ginagit ko talagang voluntary start itong global na ito. Meron tayong information na Samantalang bagay sa datos ng BNP, umabot na sa 1.2 million drug users and personalities ang sumuko sa pamahalaan at sumailalim ng Recovery and Wellness Program. First quarter, we have around 1.2 million at least to voluntary surrender use of drugs because of that surrender. Unti-unti mabawasan, nakita nila siguro na parang ayaw na nila. Siguro they were able to realize na talagang masama yung epekto ng droga. Yung iba naman siguro is out of fear, no? Because of what is happening wherein the government, especially law enforcement, are really that relentless in the campaign against illegal drugs. Siyempre dito, umaga pa lang, natututo ang magdasal. Marunong ang matakot. Masaya nanay ko kahit nawala siya, nakita niya yung pagkakago ko. Dami ng tao guys, dumating na ang karaban. Dito na ako mag-reset. Kaya nagpapasalamat ako na may ganitong... Dumating na ang karaban. Dati wala akong tiwala sa kanila ngayon. Maraming pong natutunan dito sa loob ng Legacy. Kung paano po marawain ng sarili, kung paano gumawa ng magandang bago. Gawin na sa gawin hindi naman sa paggamit ng droga. Makapos na po yung maayos yung programa dito sa hindi yung nakabay sa pamilya ng maayos. Salamat sa aming gobyerno, salamat
gobyerno na bibigyan tuon ng mga ganitong institusyon upang patuloy-tuloy yung aming pagmamamubuhay. At sana magkaroon pa ng maraming petrong gobyerno. Dahil gusto kong ibalik yung pasasalamat. Gusto ko ituro sa mga kapwa ko naging insidente dito. Dami ng tao. Ibahagi kung ano yung dapat natin matutunan sa ating pagmamamubuhay. For those who believe in me, the President is one. Oh, sige boss. So yung tumulong sa akin, magsuporta all the years. Excuses. At yung umintindi ng mga nangarin ko sa ating bayan. Mag-vote kayo sa pagka-President dito ng Philippines. I would like to express my gratitude sa inyo at maraming salamat po. Amen, tao. Liwasan Bonifacio, Manila po. Ang venue po natin. Comfortable habang nagtatrabaho ka tayo. We call it as we go to Pira and the PNP considering that we receive a lot, especially in terms of land, air, napakaligid po na nayampak o naibigay ng ating Pangulo upang mapapure po yung mga needed equipments, especially on our anti-criminality, anti-terrorism, and the campaign against illegal drugs. Not only on the youth capability, but kasama na po dyan yung shoot. Dami naman tao, guys. It's also in this administration na. that we are able to experience and maximize the number of armaments and all other equipments na pinakamata po ng ating mga kapulisan ngayon. Another aspect is the ating communication system. Patuloy po marami ang natutupyo. So with the infrastructure, sa panahon ng Duterte administration, dinoble ng Pangulo ang pondo upang mapalakas ang hanay ng kapulisan. Mula 10.7 Ayan o, Davao! From Davao! Umabot ito ng 23.3 billion pesos. Sa 14.680 billion pesos ang ibigay na pondo sa PNP upang mas makaipin ang kanilang shoot, investigate capabilities. Tulad ng pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbubo, tinaasan din ang sahod ng kapulisan. Tinatayang nasa 39 to 100% ang itinaas ng sahod sa iba't ibang ranggo sa PNP. Tumaas ng 123% ang budget para sa pambansang pulisya ngayong 2022 kumpara noong kauupo lang ni Pangulong Duterte. Dami ng tao, sobra. Ang kwestiyon din ng Pangulo Dami na. ang halaga ng combat duty pay at ng combat incentive pay dahil hindi makatarungan ang halagang 500 piso para sa kanilang sakripisyo. Kaya naman itinaas ito ng halos 500%. Sa pagtataas ng sahod, pinaganda at pinalakas din ng Duterte administration ang gamit ng PNP. Taong 2016, mayroon lamang 3 air assets ang Philippine National Police. Ngayon, sa ilalim ng Duterte administration, mayroon na itong 13 na bilang nito. Water assets noong 2016. Ngayon, iiwan ng administrasyon na may 353 water assets.
22,142 bilang ng mga land vehicles na nakakalaga ng 4.269 billion pesos. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Duterte noong 2016, halos bumoble ang bilang ng firepower equipments ng Philippine National Police na mula sa 213,927, umabot na ito ngayon sa 419,902. Equipment ng pambansang pulisya na mula sa higit 33,000, tumaas ang bilang ito sa higit 58,000. Halos 50% naman ang binaas ng bilang ng equipment para sa internal security and anti-terrorism efforts ng pamahalaan. Kabilang na rin ang investigative equipment ng PNP. Samantala, umabot naman sa 1,000 ang naitaas sa pwesto sa hanay ng kapulisan kasama ang PNP Tado at Marawi contingent. Iwasan Bonifacio po. Iwasan Bonifacio. 44 ng PNP Medal of Valor bilang pagkilala sa kanilang hindi makatawang sakripisyo, kanilang buhay upang labanan ang mga terorista noong 2015 sa Maguindanao. Ito na ang pinakamataas na bilang ng pulis na nakatanggap ng Medal of Valor sa kasaysayan ng bansa. Nasa 10 milyong piso naman ang ibinigay ng pamahalaan bilang Financial Assistance Fund para sa mga pamilya ng mga nasawing pulis sa mga police operations, partikular na sa war on drugs. Habang 66 million peso fund naman para sa higit 800 nasugatan na pulis sa mga police operation. Tinulungan din ng administrasyon ang halos 4,000 benepisyary ng mga pulis sa pamamagitan ng Rewards Educational Assistance Program kung saan halos 4,000 benepisyaryo ang nakatanggap nito. Tanda na rin ang tagumpay ng Duterte administration sa laban dito kontra kriminalidad. Ang pagtugis sa higit 55,000 most wanted persons at halos 400,000 na iba pang individual na pinaghahanap ng batas. Kaya naman napakalaki ng itinaas ng Crime Clearance Solution Efficiency Index sa bansa. Habang lumampat naman ang average monthly crime rate sa bansa sa panahon ng Duterte administration. Naging makasaysay